Hello, magandang araw. Nagawa niyo na ba sa kanin ito? Tara, samahan niyo ako sa aking munting kusina. So, meron tayo ditong raisin, meron tayong walnuts, meron tayong ditong cashew, meron tayo ditong lemon o lime, meron tayong coconut milk. Grabe, unang ginawa ko ito sa kanin. Napakasarap pala isahog ang mga ito. So, gagawin na natin dahil alam ko na nag-iisip na kayo kung anong gagawin ko dito. So, nagtakal na ako dito ng 3 tasang bigas. Siyempre, hugasan muna natin ang bigas bago isalang. At yung ginawa ko, nagkuha ako ng isang latang gata. Pwede din kayong gumamit dito ng fresh na gata na mula sa puno ng niyog. Ito ang gata ang gagawin nating pangtubig sa ating kanin. So nagtakal na ako dyan ng 3 kasi kulang yan. So pwede tayong dagdagan ng tubig. Ang pagtubig sa ating bugas ay 1:2. Kumbaga 1 tasang bigas, 2 tasang tubig. Pero kung marami kayong gata, pwede gamitin nyo na lahat. Gata ang gawin nyo pang tubig dito sa ating bigas. Bago natin buksan yung apoy, haluin muna natin ito, yung ating kanin at gata para mag-mix sila lahat. At binuksan na natin yung ating apoy. Ang pagluluto pala nito ng bigas na may gata, kailangan natin palaging haluin dahil naiiba ang gata kaysa sa tubig. Kasi yung gata is madaling masunog o madali siyang ma-absorb. Alam naman natin ang gata na alinamnam nito sa ating kanin. Kaya gawin na natin itong tubig sa ating kanin. At tinakpan ko na, hininaan ko na rin kasi yung apoy para hindi masunog. Adkad ka rin na natin yung ating lime. Kung wala kayong lime, pwede lemon, pwede kalamansi. Depende kung anong mayroon sa inyong bahay at sa inyong bakuran. Kad ka rin lang yung parte na green ng ating lime. Huwag nating isama yung puti dahil ang puti ay mapait. At huwag natin itapon yung lemon na buo dahil ay atin pa itong gagamitin. Pagkatapos natin nakadkad yung lime, ito yung itsura niya. At hiwain na natin yung lime na kanina na kinunahan natin ng balat. Pigain lang ito at kunin yung katas niya hanggang maubos. 1 piraso talaga ang gagamitin natin dito. At tapos natin kunin yung balat ng lemon at saka yung kanyang katas. Ayan na yung itsura. So pagkatapos niyan, haluin natin yung kanin natin kasi baka nagsusunog na yan sa ilalim. Sa pagluluto ng kanin na may gata, kailangan talaga bantayan at laging haluin ito. Dahil pag hindi natin ito nabantayan, sigurado masusunog sa ilalim ng puwit ng ating kaldero. Tingnan natin ito mga ka-OFW, mga mami ko dyan, kung anong itsura ng ating kanin mamaya pagkatapos natin itong lutuin. Naalala ko kasi nung high school, niluto rin namin yung bigas sa gata pero walang mga sahog-sahog na ganito. Nang maluto na yung ating kanin, hayaan lang muna natin ito na lumamig. Check lang natin kung talaga bang luto na yung ating kanin. Huwag muna ilalagay ang mga sahog natin kung ito ay mainit. Kailangan talaga lumamig ang ating kanin bago natin ilagay yung mga sahog natin para hindi siya masyadong maluto. At ayan na, dahil lumamig na yung ating kanin, ilalagay na natin yung ating mga sahog. Ilalagay na natin yung ating raisin, ilalagay na rin natin yung ating walnuts, at ilalagay na rin yung ating cashew. Kung wala kayong walnut, cashew, raisin, pwede na. At haluin na natin ito ng bahagya. Dahan-dahan po mga kapwa-OFW, mga mami, para hindi po masyadong malata yung ating kanin. At yung nahalo na natin yung ating mga sahog, ilalagay na natin yung ating lime syrup at saka lime seed, yung bang balat ng ating lime. Alam nyo ba mga mare, napakabango ng ating kanin at napakasarap. Naglagay lang pala ako ng asin dyan para pampalasa. Konti lang, yung pagtamang-tama lang na may lasa yung ating kanin. Haluin lang natin ito mga mare para mas maganda yung ating lasa ng ating kanin. Sige mga mare, lutuin nyo na yun sa buong pamilya nyo. Sigurado matatakam sila at masasarapan. Baka sa bandang huli pa ulit-ulitin na nilang gawin ito sa'yo. At ayan, ready na yung ating kanin dahil naluto na siya. Ready to serve na sa ating buong pamilya. Dahil ako ang nagluluto, tikman muna natin ito kung ano ba ang lasa. O, diba? Nagtikim na ako. Napakasarap naman pala. Parang nagsasama yung alinamnam at saka yung asim ng ating mga ingredients. O, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.